only 1,800 pesos, darling, may experience mo na ang Batanes of the East na located sa Dingalan, Aurora. From hiking, island hopping, swimming, boodle fight, caves, rock formations, and waterfalls, lahat yan may experience mo. Kaya tara na. Good morning, darling. Another month, another hike na naman tayo. And today, we're here at Dingalan, Aurora. Time check, it's 6:07 a.m. and we're here na sa Aurora Feeder Port para sa aming orientation. Nagdi-discuss na si Kuya ng aming mga do's and don'ts. And sinasabi na rin ni Kuya kung ano yung mga pupuntahan namin. Nakakatuwa lang dito, guys, kasi sobrang welcoming talaga ng mga tour guide nila. Ang dami nilang jokes at ang dami nilang mga pakulo. Kasama ko pala ulit dyan yung kapatid ko kasi siya lang naman laging nambubudol sa akin sa mga ganitong hike. And as usual, joiners lang ulit kami sa iba naming mga hindi kakilala. Kaya tara, samahan nyo kami. At exact 6:30 a.m., umalis na kami dun sa feeder port dahil pupunta na kami sa mga bangka. Kasi sasakay muna tayo ng bangka bago tayo makapunta dun sa mismo nating i-hike. 15 to 20 minutes lang naman daw yung sailing papunta dun sa island and then start the hike. Sobrang ganda ng araw and sobrang aliwalas din ng paligid, guys. Ang sarap din ng simoy ng hangin. Ang sarap siguro tumira dito sa malapit sa dagat, no? Ayun, nakita na namin yung bangka na sasakyan namin. So, kailangan namin yung lapitan. Kasi mahirap naman na yung bangka yung lalapit sa amin. Diba? Oo nga pala, ang daming new faces namin kasama and for sure, marami na naman kaming makaka-close na bago. Nahati pala kami sa dalawang grupo kasi masyado kaming marami. So, ayan, yung mga sumasakay, sila yung mga group 1 which is yung sa van 1. Kami naman is yung sa van 2, kaya hiwalay din kami ng bangka. So, susunod na lang kami. Yay, it's our turn. Ayan, isa-isa na kami pumunta dun sa bangka, isa-isa na kami tumulay. Sobrang nakaka-excite, guys, kasi ngayon lang ulit ako makakapag-sail papunta sa isang island. And first time ko nga lang din pala dito sa Aurora. Nakakatuwa sila, guys, kasi sobrang maasikaso talaga ng mga tao dito. And ayan, isa ako sa pinakahuling sumakay kasi gusto ko sa dulo kasi bida-bida ako. Diba hindi talaga kami pinapabayaan nila ko. Sobrang maalalay nila. May tip kayo sa akin later. Charot! Wala akong pera. And ayun na nga, darlings, don't forget to wear your life jacket for your safety. Lalong-lalo na syempre sa mga hindi marunong lumangoy dyan katulad ko. Baka hindi na tayo makabalik niyan. Hindi na nga tayo binalikan eh. After makapagsuot ng lahat ng life jacket, umandar na yung bangka namin para makapunta na kami sa kabilang island. And look! Obvious naman sa mga mukha ng mga kasama ko na talaga they are so excited. Sobrang ganda ng dagat, sobrang ganda ng langit, at sobrang ganda ko. 7:01 a.m. nakarating na kami sa island. Ang bilis lang, diba? 15 minutes lang yata. Nagubad na kami ng life jacket and then bumaba na kami ng bangka. Nagkaroon lang daw kami ng counting picture taking and meeting and then proceed na kami sa hike. Hindi masyadong naririnig yung mga pinagsasabi nila, Kuya, pero ang hilig talaga nilang pumunchline. Para bang kung marupok akong tao, kami na. Sobrang lamig ng tubig, guys, and sobrang ganda ng paligid. So, ano pa nga bang gagawin natin? Malamang magpi-picture taking tayo. Ano pa bang gagawin natin? Hindi tayo magpapauli sa ganyan. Dinala ko pa naman yung two-piece ko para kabugin ko kayo nga. Uy! Wala kang dalang two-piece. Ayun, nagkalas-kalas muna kaming lahat kasi kanya-kanya silang picture taking. And kami, nag-proceed na kami ng kapatid ko doon sa meeting area namin. Oo nga pala, guys, yan yung reason kung bakit nakasandals lang kami this time. Kasi dahil dadaan tayo sa tubig and maputik rin daw yung trail for today kasi nga maulan. So, mas advisable this time sa Dingalan, Aurora ang mag-sandals lang kesa shoes. Marami-rami na rin palang nauna sa amin dito. Akala ko kami ang nauna. Hindi pala. May nauna na pala sa kanya. Ay! Hindi na naman. Binigyan rin pala kami ng time na mag-CR kasi syempre pagkakit namin wala ng CR doon. Alam nga namang doon ka pa mag-igit-igit hindi. Kaya yun, kanya-kanya na talaga kaming ihi at CR or kung ano mang gusto mong gawin. Gusto mong maligo ka. Wala akong paki sa'yo. Charis. Pagkatapos mag-prep at mag-CR ng lahat, 7:23 a.m. nag-start na kaming mag-hike. And yes, basa talaga yung damuhan and maputik siya, guys. We have to be extra careful kasi baka mabaldog tayo dyan. At nadulas tayo dyan at nahulog sa kung saan walang sasalo talaga. Sabi ko sa'yo. Pero in fairness, darling, sobrang aliwalas at sobrang ganda ng paligid dito. Although medyo maputik siya, yung simoy ng hangin is malamig at alam mo talagang walang pollution. Kaya sobrang sarap talagang umuwi sa probinsya at kapag nagkakaroon ako ng ganitong nature trip, talagang sinusulit ko talaga. Mga oras na yan, nagkikwentuhan na lang kami at nagtatawanan ng aming mga kasama. Nakakatuwa kasi kahit hindi kami sobrang close sa isa't isa, is napaka-comfortable nilang kasama. Pero kanina pa talaga ako nagtataka kasi itong kasama naming coordinator, may dala siyang dalawang cake na hindi mo maintindihan bakit dala niya from the very beginning hanggang sa pagbaba namin, dala niya pa rin yan.
Di ko alam sa kanya talaga. Pero syempre darling, sa time na na-upload tong video na to, alam ko na kung bakit siya may dalang cake sa pag-akyat namin at sa pagbaba. And yan yung dapat yung abangan. Bakit nga ba? Anyways, dito na nag-start yung kalbaryo namin kasi paakyat na talaga siya. At bukod sa paakyat siya, sobrang putik at mabato. Sunod-sunod din kaming lahat dyan. And yung tipong kapag nalaglag ang isang nasa taas, laglag kaming lahat. Ganun. Damay-damay talaga lahat tayo dito. Kaya pag nalaglag ako, sana tumabi-tabi kayo. Ay, hindi ganun. Mabilis lang naman yung trail na to, darling. Kasi bukod sa meron siyang hawakan, is meron na talaga siyang apakan. Ang nagpahirap lang dito talaga is yung matulas siya, tsaka maputik. So, kailangan mo talaga ng kakapitan dito. Kung wala ka na... Ala, hindi ka kakanta pa din ka. At yan, kung makikita nyo, may mga sirang tsinelas sa daan na nadadaanan namin. Ibig sabihin, maraming hindi nagwaging tsinelas. Kaya dapat, ang mga susuotin nyo dito, yung mga matitibay talaga at hindi ka pababayaan. Ganon. Anyways, dahil nakakita na kami ng tsinelas, ibig sabihin daw is malapit-lapit na kami sa tuktok. So, nagpahinga na lang muna kami. Bumili kami dyan ng mga buko juice, no? In fairness sa kanila, dami nagbebenta ng ice candy dito. Nakaakyat pa talaga sila dito. And ayun, naisipan kong pagtripan at iprank yung kapatid ko dito. Wait. Ate, pengi daw siya. Joke lang po. And ayun, successful yung mini-prank natin sa kapatid ko na para bang nangihingi siya sa ibang hindi niya kilala. Pero kita nyo, sobrang daming tao, no? Na para bang may graduation siya. And ako yung magna cum laude. Uy, hindi ka magna cum laude. Isa kang magna. Magnanakaw ng lakas. Yan ba yung magnanakaw ng lakas? Hirap na hirap umakyat na para bang scripted. Nakalabas pa yung bulsa niya. Nawala siyang pera. Oo, tama kayo. Ubus ang pera natin. And yes, sobrang sayo ko kasi nandito na tayo sa tuktok. And syempre, yan muna yung papakita ko sa inyo. Kung gusto nyo pang makita yung mga susunod at magagandang sceneries, guys, dito sa Dingalan Aurora, syempre, abangan nyo yung part 2. So, yeah! Alam nyo bang wala pang 1 hour nakarating na kami dito sa first peak ng aming pupuntahan? And feeling ko mas mabilis yon kung hindi lang talaga maputik sa daan. Sobrang ganda dito, darling. Sobrang peaceful. Sobrang refreshing. As in, sobrang ganda talaga. Wala akong ibang masabi. Rinig na rinig mo yung hampas ng alon sa mga bato at saka yung malakas na hangin. And syempre, sa sobrang ganda ng view, darling, hindi natin papalagpasin mag-video at mag-picture dito sa napakagandang view ng Dingalan Aurora. Na kapag nandito ka parang ayaw mo na lang umalis. Feeling ko temporarily natimutan ko lahat ng problem ko outside. And syempre, darling, hindi lang dapat tayo yung masaya. So, nakita ko to si kuya na kasama namin. Parang ang lungkot-lungkot niya tapos wala siya sa mood. So, ang ginawa namin, tinawag namin siya. Nag-offer talaga kami, darling, na picture na namin siya kasi sobrang sayang ng I know, hindi namin dapat siya pilitin kasi baka gusto niya mapag-isa. Pero sobrang ganda talaga ng view. So, hindi dapat natin palagpasin yan. Loko, ang ganda pa naman ang outfit niya. Tapos, hindi siya mag-perfect. O, diba perfect? Sana napasaya natin siya. And hindi rin ako nakontento. Nagpa-picture pa ulit ako. Siguro mga 30 to 45 minutes din kami nag-stay dyan, darling. And then, tinawag na kami ng coordinator namin and tour guide namin para mag-proceed sa next destination namin, which is yung lighthouse. Shoutout pala sa may birthday. Kaya naman para may cake yung ating coordinator na dala dahil meron tayong birthday girl dito. Happy birthday. Nalimutan ko yung name niya pero siya, happy birthday. Pero mas happy ako para sa dalawang to. Sana all may ka-holding. Tulak ko kaya kayo. Charas! Bitter ka. So ayun na nga, darlings. Nagpatuloy na yung paglalakbay natin papunta ng lighthouse and medyo matarik din yung iba naming daan dyan. Buti na lang may hawakan tayong tali. And yes, hindi sila nagsinungaling na sinabi nilang bawat sulok dito is napakaganda ng view. Lahat is worth the pick and lahat ng view is napaka-amazing talaga. Look at that. Medyo umiinit na, darlings, and medyo umiinit na din yung mga ulo ng mga tao at umiinit na din yung ulo ko sa mga mukha nila. Pero ay, joke lang. Hindi init yung ulo mo sa kanila. And ayun na nga, nakarating na kami dito sa lighthouse, darling. Sobrang ganda rin talaga ng view dito and makikita nyo, lahat dito is nakaupo, nagpipicture, and yung iba naman is kumakain. And syempre kami din, magpapahinga rin kami at kakain na lang namang sila lang, no. Nung medyo nakapagpahinga ng lahat at nakapag-freshen up, tinawag na kami ng coordinator at tour guide namin para mag-pictorial dito sa lighthouse. After ng pictorial, papaba na kami para mag-ready naman, papunta naman sa cave at sa rock formation. Welcome sa graduation ng Dingalan Aurora. Pababa na kami ng time na to para mag-ready naman papunta sa rock formation at sa cave. And tirik na din talaga yung araw, guys. And talagang titirik yung mata ko kasi nanggigigil ako sa magjowa na to na parang nabuhay na lang ako para mainggit. And ayan, guys, pabalik na kami sa kabilang island. Pero bago yun, dadaan muna kami sa rock formation at sa cave. Doon na din kami pwede mag-swimming. Yay! Si-swimming tayo! Si-swimming yung mga hindi marunong lumangoy. And ayan nga pala yung mga kasama ko, guys. Diba mga mukhang happy sila? Mukha naman silang happy, diba? O ako lang.
Syempre happy yan sila, hindi lang halata kasi syempre mainit yung panahon. Mainit din kasi yung ulo. Hindi ko na masyado pahahabain to vlog na to, guys. Kundi na lang din talaga yung clips ko kasi in-enjoy ko talaga yung moment. And itong swimming yung pinaka-favorite part ko. Kasi na-enjoy ko siya kahit hindi ako marunong lumangoy. At kung i-rate ko man to, 100 out of 10. O no, pero sobrang saya talaga promise. Talagang hindi kayo magsisisi na sumama kayo dito. Pero i-highlight ko na din dito na sinurprise nila ako for my birthday. Talaga alam na para sa akin pala yung isang birthday cake. And I'm so happy. So, nag-boodle fight na din kami, guys. Sobrang sarap na lahat ng seafood, guys. So far, sobrang saya ng experience ko dito sa Dingalan, Aurora. And sobrang napagod din kami. Our last destination was the falls and it's super ganda talaga. Maraming thank you sa lahat ng nakasama namin. Thank you for watching, guys. Till our next hike. Bye! Happy birthday!